Pakibigyan mo lang masaya na siya. At ngayon, meron lang kami gusto ibahagi sa ito. Dumitan mo na yan sila. Sa bahay dito na tayo. Research natin. Sabi tayo yung bukod, sinalangin tayo. Pag-pray tayo, let's pray. Aming kakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapon ito na kung saan bigyan niyo kami ng magandang panahon, Panginoon, para maating sumama sa kanyang lingkungan ng maayos at mapayapa, Panginoon. Bilangin namin kayo po ang patuloy na manguna at sumabay sa gagawin namin sa hapon ito. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, napakahirap sa pamilya namin yung ganitong sitwasyon. Kilala nyo kami, no? May devotion, may Bible study. Alam namin yung Bible namin. Alam namin kung paano nangungusap yung Bible sa buhay namin. Alam namin yung conviction namin. Pero bilang isang tao, meron din kami emosyon. So, at yung emosyon na yun, nasasaktan, natatakot, nalulungkot. Again, sinabi ni Levi na nagsalita siya patungkol kay mama. Hindi niya alam kung paano niya haharapin yung araw na mula na si mama. Kasi parang sa madaling salita niya, first week natin. Wala kami ngayon dito kung tayo kay mama. Sa mga kachismisan niya, sa mga kamarites niya, alam natin na hindi na walang maraming pera si mama. No? Kasi zero talaga siya kadalasan. Pero sa kapila nun, hindi siya umuwi ng bahay na walang dala. Isa lang yung natutunan ko yung kamatayan ay isang bagay na tiyak na walang katiyakan. Iikot mo raw sa likod. Para magulo, no? Camera. Ang kamatayan ay isang bagay na tiyak na walang katiyakan. Tiyak, alam natin darating, lahat naman tayo mamamatay. Pero di natin alam kung kailan. Di natin tiyak kung kailan darating. Ika nga ng iba, no, una-una lang yan. No, pero kung meron tayong pag-asa, kung alam natin yung Bible natin, yung kaliputan natin, yung takot natin, hindi pang habang buhay. Ano ibig sabihin, mawawala din yan. Sabi na, 1 Thessalonians, sabi ng Bible, sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 23, mga kapatid, nais namin palaman sa inyo ang katotohanan ng namatay na upang hindi kayo magdalang natin tulad ng mga tao. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at ulit na buhay, naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa kanila. Tayo mga nabubuhay, lupa at natitira pa ang ay hindi mo una ang namatay na sa araw ng Diyos ay narinig natin hindi tanganin at tulong ng propeta ng Diyos ang kanilang mismo bababa mula sa langit at sumisyon ng mga patay na ay sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna ay nagbubuhay na dito ay bibigyan sa alabaab kasama ng mga buhay ng salubos ng kanyang sa ngayon mga kapatid natin sa kaya nga walang sinisyo ang Diyos. Hindi mga kapatid, yung pagsamantala nawala ng mama sa ating Christian, hindi ito permanente. Kumbaga pansamantala lang ito. Dahil balang araw sabi ng Bible, magkakasama rin tayo. Hindi nga lang magaya na ginagawa natin, hindi nasisan tayo. Hindi din tayo, kumakain tayo sa labas. Pero sa atin ng Bible, maliwanag na nalitaw. Balang araw, ang sabi ng Panginoon, magkakasama-sama ulit tayo. Okay? Ang sinasabi nila ni Apostle Paul, no, i-encourage niya yung mga tao sa Thessalonica na huwag mangamba o huwag matakot sa kamatayan. Dahil nga
sa kabila ng kamatayan, meron pag-asa. Okay? So, ganun to, no? Ganun yung konteksto na sa ano, no? 1 Thessalonians chapter 30, chapter 4, verse 36. Sa verse na binasa natin, meron tayong tatlong bagay na matututunan. Number 1, sabi dito, yung pagdadalang habit. Okay? Alam namin yung Bible namin, alam namin yung pagdadalang natin. Pero bilang tao, meron ka dito. Pero man lang magdadalang habit. Normal lang umiyak. Normal lang matakot. Normal lang malungkot kasi nawalan tayo eh. Ay, isa sa mga gusto iparating sa atin, ang talata, o ng Biblia, normal lang matakot. Kasi nasa human flesh pa tayo eh. Tao lang tayo. No? Again, normal lang matakot, malungkot, at umiyak. Pero ayaw ng Panginoon na lagi tayong umiiyak, lagi tayong nalulungkot, at lagi tayong malungkot. Hindi masamang matakot, pero ang masama, yung magpapadala ka sa takot. Kaya sabi, yung pangalawang matututunan natin dito sa talatang binasa natin, merong pag-asa. Sabi dito, ang kamatayan ay hindi katapusan, hindi umpisa ng bagong simula. Again, merong pag-asa. Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang umpisa ng panibagong simula. Again, sa ating ang Bible, no? Again, naniniwala ako, mga pamilya rin mo ano eh. Lahat tayo nanonood ng ano eh, ng mga Jesus mahal na araw eh. Diba? Alam natin kung ano yung ginawa kay Kristo, napako siya sa krus, yung iba nga nagbubuhat pa sa Quiapo. Diba, pamilya lang sa iyo eh. So, alam natin na mayroong Kristo na bumaba at napahirapan at namatay sa krus. Muling nabuhay para bigyan tayo ng kaligtasan. Okay? Kaya sa ginawa ng Panginoon na yun, meron tayong pag-asa. At sa pag-asang yun, ang kamatayan ay pansamantala lamang. At tayo, sa ganito eh. Hindi natin alam kung sino yung susunod eh. Pwedeng ako, pwedeng sila, pwedeng tayo. Hindi natin alam kung sino ang susunod. Pero sa kabila nun, sa kabila ng kamatayan ng babadya, merong pag-asa. At ang pag-asa yun ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kung tatanungin niyo ako, kung meron naman talagang Diyos, kung meron tayong pag-asa, bakit pa umaasok sa kamatayan? Bakit pa kailangan tayo malungkot? Bakit kailangan pa tayo matakot? Bakit kailangan pa natin umiyak? Alam niyo mga kapatid, isa lang yung sasagot ko dyan. Ano yung sagot ko sa tanong na yan? Kasi meron tayong kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di ba yung kamatayan physical at yung kamatayan spiritual? Yung kamatayan physical yan, sila natin yung katawan na lang. Pero yung kamatayan spiritual, hindi tayo kakatulad kung saan tayo mapupunta. Dalawa lang pupuntahan natin. Langit, wala nang pagkatoyo, wala nang gitna. Ngayon, mag-decide tayo, kung saan tayo pupunta. Mag-decide ba tayo pag nasa ganito tayo kalagayan? Hindi na tayo makakapag-decide. Ano ba gusto natin sabihin sa bandang dulo, nakaratay na tayo sa ospital, wala na tayo nagawa? Sana pala o buti na lang. Kasi pag sana pala, meron tayong regrets. Meron tayong regrets na hindi natin ginawa. Sana pala ganito, sana pala ganyan. Pero kung buti na lang, meron tayong action na ginawa. Ano yung action na ginawa natin? Sana pala nakinig na ako, sana pala ganito na ginawa ko. Ay buti na lang, ganito na lang. Buti ganito ginawa ko. Meron tayong action na ginawa. Wala tayong pinag-iinayangan. Alam ko, sa sarili ko, sumama, walang pinag-iinayangan. Kasi yung last moment ko sa hospital, although hindi na siya nagre-response, pero yung ilang araw na nasa hospital siya nakaratay, hindi siya nakikita ko niya. Hindi siya makikita ko niya. Pinapakita niya sa amin kung gano'n siya katapang. Yung mama namin matapang, dapat ganun din niya. So, I believe, no, sinabi ni mama, sa sarili niya, pwede na lang. Hindi na lang nakilala ko yung Panginoon. Hindi na lang nakilala ko si Papa. Hindi na lang, gano'n siya. Gwapo.
Kaya magonsa. Diba? Naniniwala ako sa sarili ko. Sabi ni Mama sa balikan ulit. Buti na lang. Kasi meron siyang action na ginawa. Sala ang tao, again, ang solusyon. Ayaw ng Panginoon na napapalayo tayo sa Kanya. Gumawa siya ng paraan. Bibigyan niya si Kristo, bumaba sa lupa, namatay at muling na buhay para bayaran. The question is, nung namatay ba si Kristo sa krus? Yung inaalala natin tuwing April. Nung namatay si Kristo sa krus ng Calvario, naligtas na ba tayo lahat? Iba yung tanong. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Dalawang sagot naman dyan mga kapatid eh. Oo at hindi. In creation, lahat ng tao anak ng Diyos. Pero in relation, hindi. Bakit? Sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay binigyang karapatan. So meron tayong action na gagawin. Ano yun? Sumampalataya tayo kay Kristo. Ito yung action na gagawin natin. Tatanggapin natin yung Kristo, tatanggapin natin yung paligtasang binibigay niya, papapasukin natin siya sa puso natin bilang sarili ng Panginoon at tagapagligtas, at pang-apat, susuko natin yung buhay natin. Hayaan natin ang Panginoon sa Kristo ay mag-aari sa buhay. Kung tatanungin niyo ako, paano gagawin niyo? Paano pa gagawin, paano pa tatanggapin yung kaligtasan na binibigay ni Kristo? Apat na bagay lang ba ako kanina? Number 1, aminin natin na tayo ay makasalanan. Bakit? Kasi may inigas sa tao, hirap umamin ng pagkakasala. Kung huling-huli ka na, nagde-deny ka sa kaya yung standard sa Panginoon, hindi natin na tayo makasalanan. Pangalawa, paniwalaan natin ang ginawa ni Jesus sa krus. Hindi namatay at muling nabuhay para bayaran ang ating mga kasalanan. Kasi iba yung alam lang natin, dapat niniwalaan natin. Pangatlo, ay yung gagawin natin, papasukin natin, pang-apat, magagawa natin ito sa pagkakas ng mga alam ko mga kapatid, hindi ko lang matandaan kung kailan agi. Iwala ako, ginawa yung mga nalalarin siya, binabago niya si Jesus sa puso niya bilang sa iyo sa mga para makalimutan natin ang pag-asa at parang araw na sisira tayo. Gawin natin yung bagay na ito. Kaya tayo sa kanila o katayaan natin. Pwede ko ba kayo ma-request kung ito sana? Pwede sa yung pagkape, pag-asa ng sabihin nyo lang yung mga sasabihin. Ito yung sasabihin natin, Panginoon, nag-aamin ko po, dahil makasalanan, at saka kailangan yung kapatawaran. Panginoon, naniniwala po ako ay siya namatay at muling nabuhay para bayaran Panginoon, nababasok ko kita sa aking puso. Wala po. Ang hari sa akin. Pangalan ni Jesus. Sa panalangin ginawa natin, ngayon, oras na para i-gupit natin na sinama sa Panginoon. Ibalik na natin sa Panginoon sa kapitan ng panalangin. Sabi ng awit, chapter 23, verses 1 to 6. Iyawi ang aking kasol, hindi ako magugula. Sinabi ko yung ako, tuloy ang pagkukulan, hindi na aking na sa kaibigan ko.
Diba ako, wala akong katatakutan. Pagkatibay, aking kaagapay, ang tungkod mo at pangayo, aking nagay at ang galang. Inahanda mo ang salo-salo, unang kita ka nito mga kalaban ko. Sa aking tulong, langit ay binubuhos, sa aking saro, nagpaparay ni Diyos ko. Verse 6. Sabuti ang pagtibig mo sa aking pinagkulang, sa makakasama ko, ang makaboy, nabubuhay. At pagpakilanman sa bahay ng Yahweh, kaya ngayon, Linda Castillo de los Santos, sa alabok, ikay nagmula, sa alabok, ikay babalik. Kaya binabalikan namin sa ating Panginoon upang sa piling niya, ikaw ay manahan magpakailanman. Sagot po tayo manalangin. Aming Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon sa buhay ng Mama. Maraming salamat sa 57 years Panginoon na kasama namin sa Mama. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa kanya. Kayo po ang magbigay ng comfort. Alamin na po Panginoon ang pamilya, ang mahal na sa buhay ng mga. Maraming salamat po. Ito po yung sama-sama namin dalangin sa kapilang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Tapos po natin ang dalawang kamay. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikisaan ng Banal na Espiritu at biyaya ng Panginoong sa Kristo ay sumating nawa noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Sige po, yung mga kamag-anak po, dito tayo. Natanggalin na namin yung yung mga... Ay, buko dito. Hindi yung mga... Pwede po. Hindi po pwede naman. Nakalas kita sa wala ka ano. Yeah.
Okay na po? Yung mga bata po, iyak pa po, hindi na po. Oo, lang po. Nagkaroon tayo. Binig na kami. Nakadaan na po ako. Skip, di naka-play. Akit kami. Skoy, baka tumama ha. Yung ulo ha, ulo ha. O yung ulo. Handaan lang, daan-daan. Alam po. Dahil mo kayo gano'n. Oh, bupo. Ito ka lahat. Okay, lagay mo na tayo. Ayun na yung bata lang kayo. May amoy kayong bata. Dawin lang po yung bata. Meron namin yung pinakonti yan. May amay lang po ah. May amoy na po yung konti. Bupo kasi titip yun. Yan naman muna kuya, may mag-ano pa lang muna ako. Hindi, patanggal mo na yung ano mo. Gusto mo dyan, patanggal naman. Natanggal din ako. Ay, dito ko ay, hindi yung violet lang po yung tama yung rin mo. Tanggalin na natin. Tapos na yung game, di ba? Oo, tapos na yung game. Basta yung payo ko sa'yo ah. Makakalimutan na.
Sa'yo ni Alip. Hindi nga siya. Damit niya, hindi yung nagpadala ng hindi kayo nagano. Kasi Rachel.